63 araw na lang, eleksyon 2025 na. Patuloy sa pangangampanya at pagsusulong ng kani-kanilang advokasya ang mga senatorial candidate. May report si Rafi Tima. Nasa Iloilo si Amira Lidasan para makipagdialogo sa iba't ibang sektor kasama si Congresswoman Arlene Brosas. Naghayag si Atty. Sunny Matula ng suporta sa mga magsasaka. Nagbigay naman ng suporta sa mangingisda si Roberto Balyon. Sa Quezon City, inilatag ni Manny Pacquiao ang advokasiyang pagpapalakas sa small businesses. Binisita ni Kiko Pangilinan ang isang bangus processing facility sa Dagupan. Pinuri ni Ariel Querubin ang pagganda ng turismo sa Misamis Occidental. Kinilala ni Senator Francis Tolentino ang ambag ng kababaihan sa lipunan. Sabi ni Benhur Abalos, kailangan palakasin ang local government code. Libre at dekalidad na health service ang isinulong ni Alin Andamo. Isinulong ni Mama Aquino ang pagpapalakas sa paglikha ng trabaho sa mga lokalidad. Kinumusta ni Senator Ramon Bong Revilla ang mga OFW sa Singapore. Proteksyon sa mga toda at motorista ang inilatag ni Congressman Bonifacio Bosita. Sa Tarlac, nakipag-usap sa mga kabataan at magsasaka si Teddy Casino. Maayos na local governments ang binigyang diin ni Senator Pia Cayetano. Sa Bohol, isinulong ni Atty. Angelo de Alba na taasan ang pondo ng husgado. Paglaban sa illegal drugs ang tinalakay ni Senator Bato de la Rosa sa Jansan. Sa Iloilo, nakiisa sa protest caravan si Modi Floranda. Kasama niya si Mimi Doringo sa pagkontra sa jeepney phase-out. Ipinaglalaban ni Luke Spirito ang pagsugpo sa kontraktualisasyon. Si Congressman Rodante Marcoleta, formal na inadapt ng People's Reform Party. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatapong senador sa eleksyon 2025. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.